Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 954 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa simula, hindi pinakawalan ng disipulo ng North Nether Sect ang kanyang buong lakas at ginagamit lamang ang lakas na katumbas ng dalawang disipulo ng Azumo Sect para makipaglaban sa kanila. Sa sandaling makita ito ng dalawang disipulo ng Azumo Sect, mabilis nilang pinabilis ang kanilang bilis ng pag-atake. Nang palapit silang dalawa ng palapit sa disipulo ng North Nether Sect, ang disipulo ng North Nether Sect na matagumpay na nakaakit sa kanila palapit ay nagpakita ng isang nakakatusok at nakakapangilabot na tingin sa kanyang nakalayo na mukha. Sa isang iglap lang, sumabog ang buong lakas niya, at ang lakas ng mahigit 830 sinaunang sungay na dragon ay lumabas mula sa kanyang kamay na bakal habang nag-uumpisa ito ng sunod-sunod na hagong ng hangin at tunog ng pagsabog. Parang bumabagsak na bulalakaw, nadurog ito sa isa sa mga alagad ng Azumo Sect. Ang kanyang suntok ay kasing malupit ng isang bundok, at ito ay lubhang nakapipinsala. Bam! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw, at hinaipa ng disipulo ng North Nether Sect ang Spirit Saber sa kamay ng disipulo ng Azumo Sect sa isang suntok lamang. Ang kamay na bakal na tumawid sa kalangitan ay tila nag-transform sa isang higanting martilyo habang patuloy itong humahampas sa ulo ng alagad ng Azumo Sect. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Katulad ng isang pakwan, nabasag ang ulo ng disipulo ng Azumo Sect. Agad na nagkalat ang isang pula at puting substansya sa buong lugar nang bumagsak ang isang walang ulo na katawan sa lupa. Italagang tinago mo ang lakas mo. Nang makita ng isang disipulo ng isa pang Azumo Sect, na may hawak na espada at matagal ding nagsasalita ng bastos, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki mula sa parehong sekta ay nakabukas ang ulo sa isang suntok lamang, agad na bumungad sa kanyang mukha ang takot. Nang hindi nag-aksaya ng isa pang segundo, at walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumalikod at tumakas. Anong biro? Ang kanyang buong kapangyarihan ay umabot lamang sa lakas ng 550 sinaunang may sungay na dragon habang ang kanyang kalaban ay may lakas ng 830 sinaunang sungay na dragon. Imposibleng matalo niya ang kabilang partido. Sa sandaling ito, ang gusto lang niyang gawin ay tumakas, ngunit hindi niya talaga naisip kung makakatakas ba siya o hindi sa lakas na taglay niya sa ilalim ng mga mata ng disipulo ng North Nether Sect. Nang tumakas ang disipulo ng Azumo Sect ng mahigit 10 metro ang layo, nahuli na siya ng disipulo ng North Nether Sect. Nang siya ay namutla sa takot, ang kanyang ulo ay agad na nabasag sa isang suntok lamang, na sinusundan ng mga yapot ng kanyang kapwa junior na kapatid. Ang dalawang alagad ng Azumo Sect ay napatay sa isang kisap mata. Ang disipulo ng North Nether Sect ay hindi man lang nagpakipot ng pilikmata nang alisin niya ang kanilang spatial rings at itinoon ang kanyang atensyon kay Alvin. Anak, napakatalino mo, ang alagad ng North Nether Sect na may malamig na kilos ay tumingin kay Alvin habang casual na sinabi, buti na lang at hindi ka tumakas. Kung hindi, namatay ka pa bago silang dalawa. Gayunpaman, oras na para samahan mo sila ngayon. Nang marating na niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang tingin na ginamit ng alagad ng North Nether Sect kay Alvin ay napuno ng malamig na layunin ng pagpatay. Ang matinding hangarin ng pagpatay ay maaaring maramdaman na nagmumula sa kanyang katawan. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ang isang hindi napapansing matalim na kinang ay kumislap sa loob nila. Nabighani, tinanong niya, papatayin mo pa ba ako kung ibibigay ko sa iyo ang profundity fragment na ito? Oo naman. Sa katunayan, sumagot ang alagad ng North Nether Sect, kung mabubuhay ka at ikakalat mo ang balita na mayroon akong 7th level Monarch Stage at Profundity Fragment, hindi ba ako agad ang magiging target ng crowd? Tanging ang mga patay lang ang hindi magsasalita ng walang pinipili. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, umikot ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng alagad ng North Nether Sect. Ang 830 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ay nagsimulang tumigas at iniimbak ang enerhiya nito upang mailunsad ito anumang oras. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Ang singkit na mga mata ni Alvin ay biglang bumukas. Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang ibinaling niya ang kanyang atensyon sa disipulo ng North Nether Sect.
Sa sandaling makita ng disipulo ng North Nether Sect ang ngiti sa mukha ni Alvin, ang panginginig ay dumaloy sa kanyang gulugod. Tanong niya sa malalim na boses, anong ibig mong sabihin? Ang patay lang ang hindi magsasalita ng walang pinipili. Inulit ni Alvin ang mga salitang ginamit ng alagad ng North Nether Sect kanina. Halos kaagad pagkatapos na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, siya ay pumihit pasulong habang ang kanyang figure ay lumiwanag. Ipo-ipo. Para bang si Alvin ay nag-transform sa isang bagyo habang siya ay tumatakas patungo sa North Nether Sect disciple sa isang dominanteng paraan. Nag-iba-iba ang enerhiya ng kaki sa katawan ni Alvin. Kasabay ng mga bahid ng lilang kidlat, nakipag-ugnay sila sa malawak na asul na wind chi na kumalat hanggang sa quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng paglaslas ng mga espada. Ang isa pang alon ng malupit na aura ay lumabas mula sa quasi-royal grade spirit sword na para bang maaari nitong mapunit ang lahat. Pinakawalan ni Alvin ang kanyang buong pag-atake ng walang anumang reserbasyon. Whoosh! Habang si Alvin ay humampas pasulong, ang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay ay nanginginig saglit. Ang enerhiya ng langit at lupa sa itaas ng kanyang ulo ay umikot at nagtipon upang mabuo ang heaven and earth phenomenon. Ang mga silwete ng 1,000 sinaunang may sungay na mga dragon ay sumugod at inilabas ang kanilang mga kuko sa alagad ng North Nether Sect. Ang mga mata ng disipulo ng North Nether Sect ay kumislap, at sa susunod na sandali, ang lilang figurang iyon ay dumating na hindi masyadong malayo sa kanya. Ang 1,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ay nagdulot ng pagkabigla na bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tiyang lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang disipulo ng North Nether Sect ay ganap na nataranta. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang binatang ito na nakasuot ng lila na mukhang 25 taong gulang pa lang ay talagang nagtataglay ng napakalakas na lakas. Malinaw na ang dalawang disipulo ng Azumo Sect kanina ay hindi pa nakilala ang binatilyong ito na naka-purple. Bukod dito, sinabi ng mga disipulo ng Azumo Sect na pinasok nila ang lihim na kayamanan kasama ang Aneka Sect. Kung ang binata na nakasuot ng purple ay isang disipulo ng Aneka Sect, makikilala man lang nila siya kahit na hindi nila siya kilala. Para sa kadahilanang ito, napagtanto niya na ang binata na nakasuot ng lila ay hindi isang disipulo ng Azumo Sect o Aneka Sect. Dahil isa siyang disipulo ng North Nether Sect, sigurado siya na itong binata na nakasuot ng purple na nauna sa kanya ay hindi rin mga tao ng North Nether Sect. Sa sandaling ito, ang disipulo ng North Nether Sect ay biglang tinamaan ng matinding pagkaunawa. Noon, ipinahayag niya mula sa kanyang mga salita na mula rin siya sa Hilagang Disyerto. Sa Hilagang Disyerto, ang pinakamalakas na puwersa ay ang 3 second-rate na puwersa. Sila ay walang iba kundi ang ating North Nether Sect, Azumo Sect, at Aneka Sect. Hindi kaya galing talaga siya sa third-rate force. Isang biglaang pag-iisip ang lumitaw ng walang anumang babala sa isipan ng disipulo ng North Nether Sect. Saglit, baka sa mukha niya ang hindi makapaniwalang hitsura. Kailan pa nagkaroon ng napakalakas na batang powerhouse sa third-rate force? Whoosh! Ang tunog ng paglaslas ng espada ay umalangaw-ngaw at agad na nagulat ang disipulo ng North Nether Sect na bumalik sa realidad. Nagmamadali siyang naglabas ng kamao upang labanan ang matulin na sinag ng espada na naglaho sa sandaling lumitaw ito. Kawili-wili. Nang makita ni Alvin kung paano naglakas loob ang alagad ng North Nether Sect na kontrahin ang matalim na sinag mula sa kanyang quasi-royal grade spirit sword, isang nakakagigil na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Saglit na nag-vibrate ang espadang orihinal na gustong umiwas sa suntok ng kalaban. Swish! Ang sword ray mula sa quasi-royal grade spirit sword ay bumangon ng husto at sinalubong ang kamay na bakal na itinapon ng alagad ng North Nether Sect. Direktang tumusok dito, ang sinag ng espada ay walang awa na humampas sa kamao ng disipulo ng North Nether Sect. Ito ay kasing dali ng pagputol ng tuyong sanga sa puno. Nang makita ito, ang disipulo ng North Nether Sect ay napaungol ng malakas, at agad na lumawak ang enerhiya sa kanyang kamao. Ang lakas ng 830 sa mga sinaunang may sungay na dragon ay lumundag habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas ng walang anumang reserbasyon. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin.
Ito ay ang sagupaan sa pagitan ng kapangyarihang nasa Sword Ray ni Alvin at ng kamao ng disipulo ng North Nether Sect. Para sa isang segundo, silang dalawa ay nasa isang pagkapatas. Sa sandaling ito, isang napakalaking alon ng kaguluhan ang lumabas mula sa gitna kung saan pareho ang kanilang enerhiya na nagbanggaan na parang alon na lumawak sa paligid. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang sunod-sunod na pagsabog na nakakatalim ng tainga. Kasabay nito, ang isang bagyo ng malupit na bagyo ay nagsimulang umihip sa lahat ng direksyon, na hamihip ng mga ulap ng alikabok sa buong yungib. Basag! 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 Isang malutong na tunog ang tumunog kaagad. Ito ay lumabas na ang isang serye ng mga nakakatakot na bitek ay nagsimulang lumitaw sa sahig sa ilalim ng alagad ng North Nether Sect. Ang mga bitek ay patuloy na kumalat na tila ito ay naging isang napakalaking sapot ng gagamba. Sa kabaligtaran, walang anumang palatandaan ng mga bitek sa ilalim ng mga paa ni Alvin. Mula dito, makikita ng isang tao na ang banggaan na ito ay walang epekto kay Alvin. Boom! Sa susunod na sandali, itinutok ni Alvin ang kanyang espada at inilabas ang kanyang buong lakas. Ang lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon ay durog sa lakas ng 830 sinaunang sungay na dragon ng disipulo ng North Nether Sect tulad ng pagdurog ng mga patay na dahon. Pinakalat nito ang enerhiya sa kanyang kamao. Hindi pa tapos. Sneaker. Ipinadala ni Alvin ang quasi-royal grade spirit sword, at ganap itong tumago sa grade 2 spirit weapon glove sa disipulo ng North Nether Sect sa isang suntok lamang. Kasing dali lang ng pagdurog ng mga tuyong dahon sa paghampas nito sa kanyang mga braso. Sa biglang pag-iling, tinadtad agad nito ang buto ng buo niyang braso. Firm! Isang ungol na puno ng sakit ang maririnig mula sa alagad ng North Nether Sect. Sa sumunod na segundo, pinalipad siya bago siya bumagsak sa lupa sa isang paumanhin na paraan. Sa kabilang banda, si Alvin ay nakatayo roon ng patayo na may hawak na espada sa kanyang kamay habang siya ay nanlalamig na tumingin sa disipulo ng North Nether Sect na parang isang hindi magagapi na warlord. Ikaw ay isang tao ng karakter. Isang gulat na tingin ang bumungad sa mga mata ni Alvin. Ang laslas mula kanina ay bumalot sa buong braso ng North Nether Sect na disipulo mula sa kanyang kamao bago nito tinadtad ang kanyang mga buto, na tuluyang napilayan ang kanyang braso. Ang sakit na naramdaman sa proseso ay mas masakit kaysa sa direktang pagputol ng braso. Gayunpaman, ang disipulo ng North Nether Sect na ito ay nagpakawala lang ng ungol sa simula pa lang. Mula nang siya ay pinalipad, ang bilis niyang makabawi sa kanyang hininga ay napakaikli na ito ay lubos na nakakatakot. Sa sumunod na segundo, ang aksyon ng North Nether Sect ay nakakabagabag kaya hindi napigilan ni Alvin na ipikit ang kanyang mga mata kaagad. Whoosh! Itinaas ng alagad ng North Nether Sect ang kanyang kaliwang kamay at bumuo ng hugis kutsilyo gamit ang kanyang palad. Habang inilalabas niya ang kanyang origin energy, binago niya ito sa isang bahid ng puting sable light bago niya itinutok sa baldado na braso na hindi na gumaling at pinutol ito ng walang pag-aalinlangan. Humph! Ungol ng disipulo ng North Nether Sect habang pinipigilan niya ang dugo gamit ang kanyang origin energy. Samantala, uminom siya ng gamot na panggamot sa sugat. Noon lang ay tuluyang nanambalik ang kanyang mukha na sobrang mapatla. Maaari kang maging napakalupit sa iyong sarili. Nakakatakot na tao. Sa sandaling makita niya ito, ang matinding panginginig sa mga mata ni Alvin ay naging mas maliwanag. Bumangon mula sa kanyang puso ang hangarin ng pagpatay hanggang sa puntong mahirap itong pigilan. Madaling maisip ng isang tao kung gaano siya kabrutal kung siya ay walang awa kahit sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi napigilan ni Alvin na makaramdam ng bahagyang paghanga sa alagad ng North Nether Sect na nasa harapan niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi lumambot ang kanyang puso dahil dito. Gaya ng sinabi ng kanyang kalaban, ang patay lang ang hindi magsasalita ng walang pinipili. Ano ba talaga ang espadang iyon sa kamay mo? Kahit grade 1 spirit sword iyon, hindi nito kayang sirain ang glove ko. Huminga ng malalim ang disipulo ng North Nether Sword habang pinandilatan niya si Alvin na may takot sa kanyang mga mata. Masarap ang panlasa mo, walang pakialam na sagot ni Alvin, paano maihahambing ang espada sa aking kamay sa isang grade 1 spirit sword?
Pabayaan mo na ang iyong Grade 2 Spirit Weapon Gloves, kaya ko pang sirain ang Grade 1 Spirit Weapon kung gusto ko. Ang Quasi-Royal Grade Sword ay hindi nakagapos ng karaniwang tanikala ng mga ordinaryong sandata ng espiritu. Maliban sa pagkakaroon ng twofold boost, mayroon din itong hindi magagapi na makapangyarihang katangian. Ang pinakamahirap na bahagi sa pagpino ng Quasi-Royal Grade Spirit Sword ay hindi nakasalalay sa pamamaraan ngunit sa mga materyales sa halip. 755. Marami sa mga materyales na kailangan upang pinuhin ang Quasi-Royal Grade Spirit Weapon ay mahirap pinuhin kahit na sa weapon flame na taglay ng isang Grade 1 na manggagawa ng armas. Dahil mismo sa kadahilanang ito na ang Quasi-Royal Grade Spirit Weapon ay nagtataglay ng kakayahan na nagpapahintulot nito na sirain ang iba pang ordinaryong Spirit Weapon, kabilang ang Grade 1 Spirit Weapon. Kahit isang Grade 1 Spirit Weapon ay masisira rin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, hindi napigilan ng disipulo ng North Nether Sect na ipikit kaagad ang kanyang mga mata. Baka sa mukha niya ang pagtataka habang nagtanong sa malalim na boses, sino ka ba talaga? Walang tao, walang pakialam na sagot ni Alvin. Samantala, ang Quasi-Royal Grade Spirit Sword sa kanyang kamay ay itinaas na, nakahanda upang patayin ang disipulo ng North Nether Sect anumang oras ngayon. Isa akong alagad ng North Nether Sect. Hindi ka pakakawala ng North Nether Sect kung maglakas loob kang patayin ako. Nagbanta ang disipulo ng North Nether Sect sa mahinang boses. Nahaharap sa nagbabadyang pumatay na hangarin sa mga mata ng binata na nakasuot ng lila, hindi siya nakatakas. Ito ay dahil alam niyang hindi siya makakatakas. Ang lakas ng kanyang kalaban ay higit sa kanyang sarili. Wala nang ibang pangatlong nabubuhay dito. Sa tingin mo ba may makakaalam na pinatay kita kapag namatay ka dito? Nang marinig ang mga salita ng disipulo ng North Nether Sect, hindi napigilan ni Alvin ang tawa na namumuo mula sa kanyang dibdib habang sinulyapan siya nito na parang nakatingin sa isang tanga. Whoosh! Sa susunod na segundo, bago magkaroon ng oras ang kalaban para mag-react, inilabas na ni Alvin ang kanyang espada at pinatay siya. Matapos patayin ni Alvin ang disipulo ng North Nether Sect na ito, kinuha niya ang kanyang spatial ring bago kinuha ang Earth Concept Fragment na nakuha niya mula sa mahigit 100 puppet. Nagimbak si Alvin ng daan-daang Earth Concept Fragment sa loob ng spatial ring at nag-transform sa isang bog zone ng hangin bago siya nawala sa kuweba na kasing laki ng isang gymnasium. Sa loob ng ilang panahon, ang natira sa malaking kuweba ay ilang tambak ng mga bato at 3 malagim na katawan. 7th Level Monarch Stage Earth Profundity Fragment. Hindi masama. Mabilis na lumipad si Alvin habang nakahawak sa Profundity Fragment na kumikinang na may kaki, aura sa kanyang kamay habang bumubulong, coupled with the 3rd Level Monarch Stage Wind Profundity Fragment, 3rd Level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment, at ang 3rd Level Monarch Stage Sword Profundiment ay kumpleto na ang fragment na kailangan ko ngayon. Ang mahalaga ngayon ay ang paghahanap ng isang piraso ng Profundity Fragment na hindi ko kailangan para maibigay ko ito sa sekta. Isinantibi niya ang Profundity Fragment na kumikinang sa Kakichi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang patuloy ang kanyang paghahanap sa kanyang paglalakbay. Sa daan, nakilala niya ang iba pang mga batang powerhouse mula sa iba pang puwersa. Maliban sa mga batang disipulo mula sa iba pang puwersa na pumasok mula sa entrance no. Dalawang kasama niya, marami rin siyang nakasalubong na hindi pamilyar na mukha. Ang mga taong ito ay dapat na mga disipulo mula sa pangalawang antas na puwersa na pumasok mula sa entrance no. Isa. Sa daan, nasaksihan niya ang maraming laban. Ang mga ito ay maaaring labanan upang labanan para sa Grade 2 Spirit Weapons at Grade 1 Spirit Weapon o labanan para sa Concept Fragment na nasa 7th level at mas mataas. Nakakatakot ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Paminsan-minsan, may ilang mga batang powerhouse na namatay sa laban. Gayunpaman, hindi nakialam si Alvin. Hindi siya interesado sa Grade 2 o 1 Spirit Weapon. Para sa Concept Fragment, isang 9th level Earth Concept Fragment lang ang kulang sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito nakita sa kanyang paglalakbay. Ang natitirang kayamanan ay hindi nagdulot ng anumang interes mula sa kanya. Matapos dumaan sa isang malawak na kuweba, tila may naramdaman si Alvin nang bigla siyang huminto. Whoosh! Halos kasabay nito, malinaw niyang narinig ang tunog ng sableng paglaslas.
Sa sandaling marinig niya ito, agad niyang inilipat ang tingin dito nang makita ang isang matipunong binata na naglabas ng spirit saber mula sa kanyang kamay bago pinatay ang isa pang binata sa isang hakbang lang. Matapos magtagumpay ang matipunong binata sa kanyang pag-atake, tumingin siya sa dalawang kabataang lalaki na nakatayo sa malapit, ang kanilang mga mukha ay namutla. He said with disdain, "Ngayon, interesado pa ba kayong dalawa sa 9th level Earth concept fragment na nasa kamay ko?" Nang marinig ito, ang dalawang binata ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, at kaagad, ibinasura nila ang ideya na labanan ang matipunong binata. Ang 9th level Earth concept fragment. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Kanina lang, iniisip niya pa rin sa sarili niya kung kailan siya makakatagpo ng 9th level Earth concept fragment. Hindi sumagi sa isip niya na sa isang kisap mata lang ay makakatagpo siya ng isa. Agad na pinalawig ni Alvin ang kanyang espiritual na enerhiya para suriin ang kultibasyon ng matatag na binata. T3rd level Void Transformation. Sa pagkakataong natuklasan ni Alvin ang cultivation base ng kalaban, agad niyang pinaikit ang kanyang mga mata nang lumitaw ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang disipulo ng North Nether Sect kanina ay may cultivation base sa 2nd level Void Transformation. Iyon ay higit pa sa sapat upang iwanan siya sa pagkabigla. Ngayon, nakatagpo siya ng isa pang mas malakas na tao, isang binata na nasa 3rd level Void Transformation. Kasabay nito, si Alvin ay nagsimulang seryosong obserbahan ang matipunong binata. Ang matipunong binata ay nakasuot ng luntiang damit. Mukha siyang ordinaryo na may makapal na kilay at malalaking mata. Bagamat siya ay mukhang magulo, ang kanyang malalaking mata ay kumikinang sa katalinuhan. Ito ay maliwanag na siya ay hindi kasing simple nang siya ay tila. 3rd level Void Transformation. Kapag nailabas na niya ang buong lakas niya, ito ay katumbas ng lakas ng 400 Ancient Horned Dragons. Ang Spirit Saber na nasa kamay niya ay Grade 2 Spirit Saber. Kahit na ang boost na ibinibigay nito ay hindi kasing dami ng spirit weapon na pinino ko sa sarili ko, medyo mataas pa rin ito. Nagbibigay ito ng kahit 78% power boost. Matapos suriin ni Alvin ang cultivation base ng kalaban, sinimulan niya itong pag-isipan. Ang pagkakaroon ng 78% boost mula sa lakas ng 400 Ancient Horned Dragons ay katumbas ng lakas ng mahigit 310 Ancient Horned Dragons. Ibig sabihin, kaya niyang magpakita ng lakas ng mahigit 710 Ancient Horned Dragons kahit na walang anumang concept. Kung ang Void Transformation concept na naiintindihan niya ay nasa 2nd level of strength or above. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, napabuntong hininga siya. Ang kanyang buong kapangyarihan at ang lakas na ibinigay ng quasi-royal grade spirit sword ay katumbas ng lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Kung naiintindihan ng kalaban ang 2nd level Void Transformation concept, magkakaroon siya ng lakas ng 1,010 Ancient Horned Dragons kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Kung iyon ang kaso, hindi matatakot sa kanya si Alvin at makikipag-away ito sa kanya. Gayunpaman, kung ang kalaban ay naunawaan ang 3rd level Void Transformation concept, o marahil ang isang mas mataas na antas ng Void Transformation concept, si Alvin ay walang alinlangan na hindi katugma para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi imposible para sa kalaban na maunawaan ang isang 3rd level Void Transformation. Gayunpaman, bahagyang nag-aatubili si Alvin na bitawan ang 9th level Earth concept fragment ng ganoon lang. Kung sino man sa inyo ang may 9th level Saber concept fragment, masaya akong ipagpalit ang 9th level Earth concept fragment na kakakuha ko lang sa inyo. Gayunpaman, kung wala ka, scram now. Sa sandaling ito, muling pumasok sa tainga ni Alvin ang boses ng matipunong binata. Dahilan nito ay agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang ika-9 na antas na Saber concept fragment. Siya ay may eksaktong isa sa kamay sa kasalukuyan. Ito ang fragment na napanalunan niya mula sa taya na ginawa niya sa sect leader ng Sun Moon Sect bago siya pumasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Whoosh! Whoosh! Ang dalawang binata na nakatayo sa gilid ay orihinal na nagkakamali, ngunit nang marinig nila ang mga salitang lumabas sa bibig ng matipunong binata, agad silang nakahinga ng maluwag. Hindi na sila nang ahas na manatili pa doon at mabilis na umalis at nawala sa kuweba sa isang kisap lang ng mata.
Sa ilang sandali, ang buong kuweba ay naging walang laman bukod kay Alvin at sa matibay na binata. Ano ngayon? Sinusubukan mo bang agawin sa akin ang 9th level Earth Concept Fragment? Sa pagkakataong napansin niya si Alvin, ang matipunong binata ay walang pakialam na nakataas ang kilay, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala nito sa iyo. Minsan, ang isang maling desisyon ay maaaring magdulot ng iyong buhay. Sa sandaling marinig ni Alvin ang mga salitang lumabas sa bibig ng matipunong binata, tumawa siya sa kanyang manggas. Mukhang hindi masamang tao ang taong ito. Sa halip, mayroon siyang uri ng tit for tat. Kasabay nito, sa wakas ay nakahinga na muli ng malaya si Alvin. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at diretsyong nagtanong, sinabi mo kanina na maaari akong gumamit ng 9th level Saber Concept Fragment para ipagpalit ang 9th level Earth Concept Fragment sa iyong kamay. Tama na yan. Tumango ang matipunong binata. Sa sumunod na sandali, parang may naisip siya, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Kuya, sinusubukan mo bang sabihin na nasa kamay mo ang 9th level Saber Concept Fragment? Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, nag-aapoy ang mga mata ng matipunong binata. Whoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at lumitaw ang isang fragment sa kanyang palad, iyon ay walang iba kundi ang 9th level Saber Concept Fragment na napanalunan niya mula sa sect leader ng Sun Moon Sect. Ang ika-9 na antas na Saber Concept Fragment. Nang makita ang fragment na inilabas ni Alvin, isang excited na ngiti ang sumilay sa mukha ng matipunong binata. Kasabay nito, naglabas siya ng Dark Khaki Fragment, ang 9th level Earth Concept Fragment. Kuya, palitan natin. Para bang natatakot siya na pagsisihan ni Alvin ang kanyang desisyon, itinaas ng matipunong binata ang kamay at ibinato ang 9th level Earth Concept Fragment kay Alvin. Tila hindi siya nag-aalala na babalikan ni Alvin ang kanyang mga salita pagkatapos kunin ang fragment mula sa kanya. Hindi inaasahan ni Alvin na magiging prangka ang matipunong binata na ito. Agad na bumangon sa kanyang puso ang pagkagiliw. Nang mahawakan niya ang 9th level Earth Concept Fragment, ibinato rin niya ang Saber Concept Fragment na hawak niya sa kalaban. Inabot ng matipunong binata ang isang kamay para hawakan ito. Na parang nakatanggap siya ng isang kayamanan, mabilis niyang itinago ito sa kanyang spatial ring bago lumingon kay Alvin na may ngiti. Ako si Baron, ang alagad ng Aneka Sect. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ang Aneka Sect ay isa sa 3 mahusay na pangalawang rate na puwersa sa Hilagang Disyerto. Nakangiting tumugon si Alvin, na mahilig kay Baron. Alvin, isang disipulo ng 5-element sect. 5 elementong sekta. Nang marinig ito, isang kinangang sumilay sa mga mata ni Baron habang nagtatakang nagtanong, ang 5 elementong sekta mula sa katimugang distrito ng Hilagang Disyerto. Oo, tumango si Alvin. Narinig ko na binanggit ng master ko ang 5-element sect mo noon. May isang martial artist daw noon na sobrang talino at may potensyal na maging martial monarch. Nakakalungkot lang na nasugatan siya 20 taon na ang nakakaraan. Mula noon, hindi na siya nakarecover mula sa pag-urong, sabi ni Baron. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Baron, si Alvin ay natigilan saglit. Nalaman niya kaagad na ang taong tinutukoy ni Baron ay walang iba kundi si Romeo, ang Pickmaster ng Woodpick sa 5-element sect. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang katanyagan ni Romeo ay laganap hanggang sa punto na kahit isang tao mula sa isang pangalawang antas na puwersa sa Hilagang Disyerto ay makakaalam tungkol sa kanya. Iyan ang aming Pickmaster mula sa Woodpick sa 5-element sect. Ngumiti si Alvin. Tumango si Baron bago nagpatuloy, Brother Alvin, masaya akong nakilala kita ngayon. Kung may pagkakataon sa hinaharap, mag-inuman tayo o 2 balang araw. Isa pa, ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor na ito ay lubos na nababalot ng panganib. Kung wala kang ganap na kasiguruhan, pinakamahusay na huwag kunin ang mga kamay ng iba. 956. Sa sandaling marinig niya ang paalala ni Baron, ang puso ni Alvin ay binaha ng init. Ang palitan sa pagitan nila ni Baron ay pantay na palitan lamang. Para magawa ito ni Baron, nangangahulugan ito na siya ay isang karapat-dapat na kaibigan. Okay.
Nakangiti si Alvin habang tumatango. Kung ganoon mauna na ako. Mag-iingat ka. Tumango si Baron kay Alvin. Pagkatapos niyang magpaalam kay Alvin, lumipad siya sa isang iglap. Pagkaalis ni Baron, umalis din si Alvin. Gayunpaman, ang direksyon kung saan siya patungo ay iba sa direksyon na tinahak ni Baron. Ang kuweba ay may 7 labasan, bawat isa ay patungo sa ibang lugar. Pumili lang siya ng iba kay Baron. Ang kuweba na ito ay isa lamang sa libu-libong kuweba sa loob ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Boom! 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 Sa loob ng isang kuweba na ganap na natatakpan ng mga halaman at napakaalensangan, sunod-sunod na umalangaw-ngaw sa loob ang sunod-sunod na pag-aaway ng enerhiya at pagsabog. Hindi ito tumigil sa napakatagal na panahon. Dalawang figure ang patuloy na nag-aaway sa isa't isa, minsan nag-aaway sila at minsan naghihiwalay. Mukhang pantay-pantay sila sa lakas. Walang nakapansin kung kailan nagsimulang lumitaw ang isang serye ng mga bitek sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga bitek ay magkakaugnay ng husto sa isa't isa at kumalat na parang isang dambuhalang sapot ng gagamba. May kahulugan ba na magpatuloy tayo ng ganito? Paano ito? Bibigyan kita ng isang 7th level concept fragment, at bibigyan mo ako ng pangalawang piraso ng espiritong prutas na iyon. Ano sa palagay mo? Ang isa sa mga figure ay maririnig na nagsasabi habang siya ay tumalon pasulong. Ibigay mo ito sa akin, at bibigyan kita ng 8th level concept fragment, sabi ng isa pang figure na may paghamak. Sabay takbo niya papunta sa kalaban. Habang lumalawak ng husto ang kapangyarihang nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang origin, energy at concept, sumisingil siya sa kanyang kalaban sa isang mapang-akit na paraan. Firms. Saka wala na yata tayong pag-uusapan. Ngumuso ang una at sumugod pasulong. Muli, nakukulong siya sa pakikipaglaban sa huli. Nagpatuloy silang dalawa sa pakikipaglaban, at sunod-sunod na tunog ng pagsabog ang nanggaling sa lugar na kanilang pinagsagupaan habang nag-aalis ito ng mga bagyo. Hinaypan nito ang isang halaman sa loob ng mahalumigmig na kuweba na malapit ng gumuho. Espesyal ang halaman na ito. Hindi tulad ng iba pang ordinaryong halaman na berde ang kulay, ito ay natatakpan ng 3 magkakaibang kulay sa halip. Ang mga rhizome na bahagyang nakalantad ay kulay ginto. Ang mga sanga ay kulay lila. Ang mga dahon ay kulay pula. Ang mas mahalaga ay ang 3 magkakaibang kulay na mga bunga ng espiritu na nakasabit sa ibabaw ng puno. Ito ay ginto, lila at pula ayon sa pagkakabanggit. Kung narito si Alvin at nakita ang puno, tiyak na magugulat siya. Ang isang puno na may 3 magkakaibang kulay na bunga ng espiritu ay lubhang kakaiba. Ang pinakamahalaga, ang 3 bunga ng espiritu ay mula sa iba't ibang uri ng mga bunga ng espiritu. Sa madaling salita, maaaring ubusin ng isang martial artist ang 3 espiritong prutas na ito ng sabay-sabay upang payagan silang tumulong sa pagtataas ng kanilang sariling cultivation base. Bukod dito, hindi magkakaroon din ng pagbaba sa pagiging epektibo ng gamot. Sa sandaling ito, ang 2 batang powerhouse na ito ay nakikipaglaban sa isa't isa dahil natagpuan nila ang 3 bunga ng espiritu na ito sa parehong oras. Ang 3 bunga ng espiritu ay may matingkad na kulay sa ibabaw, at ito ay maliwanag na sila ay hinog pa lamang. Ito talaga ang pinakamagandang oras para ubusin sila. Klang! 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 Ang mga figure ng 2 binata ay patuloy na nag-uugnay sa isa't isa. Ang mga espiritong sandata sa kanilang mga kamay ay patuloy na nagsasalpukan sa isa't isa paminsan-minsan habang naglalabas ito ng nakakabingi at malupit na tunog na tunay na nakagigimbal. Sa ibabaw ng kanilang mga ulo ay ang mga silhouette ng mahigit 550 sinaunang may sungay na dragon bawat isa. Pareho silang mga martial artist ng first level void transformation na naintindi ng first level void transformation concept. Ang mga spirit weapon na nasa kanilang mga kamay ay parehong grade 2 spirit weapons na nagtataglay ng 78% boost. Ang dahilan kung bakit silang dalawa ay ikinulong sa isang labanan ay walang iba kundi ang 3 bunga ng espiritu.
Kung ito ay dalawang bunga lamang ng espirito, pagkatapos na malaman na ang kanilang lakas ay pantay na tugma, matagal na silang tumawag ng tigil-tigilan sa bawat pagkuha ng isang bunga ng espirito, at lahat ay magiging masaya. Gayunpaman, ang problema ay mayroong kabuoang tatlong bunga ng espirito. Sa sandaling ito, sinusubukan nilang gamitin ang kanilang lakas upang matukoy ang pagmamay-ari ng mga bunga ng espirito. Ang taunang partido ay kailangang mamatay habang ang mananalo ay makakakuha ng lahat ng tatlong bunga ng espirito. The thing was they had yet to figure out kung sino ang nanalo kahit matagal na silang naglalaban. Ang isa sa mga kabataang lalaki ay lumipad pa atras at sinabi sa malalim na boses, sa palagay ko ay hindi na tayo dapat magpatuloy sa ganito. Kung may dumating na ibang tao upang kumuha ng bahagi ng mga prutas, ito ay magiging isang talo-talo na sitwasyon para sa ating dalawa. Oo. Gayunpaman, kailangan kong kumuha ng 2 sa 3 bunga ng espiritu dito. Ang isa pang binata ay tumango bilang pagsang-ayon, ngunit nagpahayag siya ng isang kondisyon na hindi katanggap-tanggap sa kabilang partido. Dahil sa sobrang takaw mo, itutuloy ko na. Bumaba ang mukha ng dating. Pagkatapos niyang sumengot ng galit, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban nito sa kabilang partido. Tahimik na nagpatuloy ang oras. Sa labas ng yungib, isang puting figure ang lumipad at huminto sa isa sa mga pasukan ng yungib. Napunta ang kanyang atensyon sa 2 taong nakakulong sa isang labanan sa loob ng yungib. Sa tingin ko ang dahilan kung bakit sila nag-aaway ay dahil sa ilang mga pagnakawan. Ang may-ari ng puting figure, isang binata na nakaputing damit, ay bulong sa sarili habang pinagmamasdan ang 2 taong nakakulong sa isang labanan. Sherman boy, ang swerte mo. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng isipan ng binata na nakaputing damit, isang madilim, paos, at sinaunang tinig ang umalingaw-ngaw ng walang babala. Sandali nitong natigilan ang binata na nakaputing damit. Ang binata na nakaputing damit ay walang iba kundi si Sherman na nahulog mula sa isa sa mga gilid ng mataas na plataporma sa ibaba ng pasukan ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor dati. Siya ay dapat na nahulog sa kanyang kamatayan sa napakalalim na kailaliman, ngunit siya ay buhay pa rin at maayos. Bukod doon, napasok na rin niya ang lihim na kayamanan ng totoong Martial Emperor. Elder Ghost, ano ang napansin mo? Nang marinig ang boses ni Elder Ghost sa kanyang isipan, biglang nagningning ang mga mata ni Sherman. Tumingin ka sa loob ng kuweba. Yung punong may 3 kulay dyan. Nakikita mo ba? Umalingaw-ngaw sa isip ni Sherman ang boses ni Ghost Flame. Nang marinig ito, agad na inilipat ni Sherman ang kanyang atensyon sa loob ng yungib. Sa isang sulyap pa lang, nakita na niya ang partikular na kapansin-pansing punong may 3 kulay na may 3 iba't ibang kulay na prutas na nakasabit sa ibabaw nito. Mga espiritong prutas. Isang liwanag ang bumungad sa mga mata ni Sherman habang bumibilis ang kanyang paghinga. Bagamat hindi ko alam kung anong uri ng mga espiritong prutas iyon, naramdaman ng aking soul energy na hindi ito ordinaryong mga bunga ng espiritu. Bukod dito, ang medicinal efficacy ng mga prutas na ito ay nasa pagitan ng mga espiritong prutas na exclusive sa void interpretation at void transformation, patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Sherman ang boses ni Ghost Flame. Anong ibig mong sabihin? Nang marinig ang mga salita ni Ghost Flame, ang pagkalito ay nakasulat sa mukha ni Sherman. What I mean is, maging martial artist na void interpretation o martial artist na void transformation, ang 3 spirit fruits ay pwede rin nilang kainin. Kung void interpretation martial artist ang kumukonsumo nito, mas malaki ang epekto. Paliwanag ng Ghost Fire. Isang espiritong prutas na maaaring kainin ng parehong void interpretation at void transformation martial artists. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Sherman. Mas bumilis pa ang paghinga niya na orihinal na mabilis. Hindi siya mapakali sa mahabang panahon. Ang isang espiritong prutas na maaaring kainin ng isang void transformation martial artist ay natural na magkaroon ng mas malakas na bisa sa gamot. Isa siyang martial artist na nasa 7th level void interpretation lamang. Kung ubusin niya ang 3 bungang espiritong ito, hindi ba't ang lakas niya ay usad ng mabilis? Ang 2 konsepto na naintindihan niya ay pumasok na sa void transformation.
Dahil dito, hindi niya kailangang mag-alala na ang kanyang cultivation base ay hindi makakapasok sa void transformation pagkatapos niyang gumawa ng mabilis na tagumpay sa 9th level void interpretation. Ang tatlong bungang ito ng espiritu ay pag-aari ko, Sherman. Isang kinangang sumilay sa mga mata ni Sherman. Tiningnan niya ang dalawang tao na nakakulong pa rin sa labanan ng may paghamak habang lumilipad siya sa yungib. Hindi man lang siya nag-abalang magtago sa harap ng dalawang taong ito. Sino yan? Sa sandaling lumitaw si Sherman, agad siyang natuklasan ng dalawang binata na nakakulong sa isang labanan. Biglang napatigil silang dalawa at sabay na tumitig kay Sherman. Ako, si Sherman, ang kukuha ng tatlong bunga ng espiritong iyon. Napatingin si Sherman sa dalawang binata habang walang pakialam na nag-anunsyo. Sa sandaling maabot niya ang bahaging ito ng pangungusap, huminto siya, ngunit ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na wala ng puwang para sa talakayan. Nang marinig ang kanyang sinabi, agad na nagdilim ang mukha ng dalawang binata. Galit silang sumigaw, sana. Sa oras na ito, si Sherman na huminto saglit ay may matinding kinang sa kanyang mga mata. He continued in a chilling tone, sa inyong dalawa, huwag na kayong mag-isip pa ng buhay. Huwag mo nang isipin na mabuhay pa. Kailangang aminin ng isa na ang mga salita ni Sherman ay ganap na diktatorial, at ito ay lubos na ikinagalit din ng dalawang binata. How dare you? Ang isa sa mga kabataang lalaki ay may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Napakalamig ng kanyang boses na parabang nanggaling ito sa isang butas ng pagtunaw. Huminga ng malalim, tinanong ng isa pang binata ang una, ang taong pumatay sa batang ito ay nakakakuha ng dalawang bunga ng espiritu. Ano sa palagay mo? Deal. Hindi naman tumanggi ang una at marahas na tumango sa halip. Ang mga titig ng dalawang binata habang nakatitig kay Sherman ay may kapansin-pansing kawalang awa na parang lalamunan na nila ang isang tao. Patayin. Sa susunod na sandali, nang may tahimik na pagkakaunawaan, sabay-sabay na sumugod ang dalawa patungo kay Sherman. Ang pinagmula na enerhiya at konsepto sa kanilang mga katawan ay nagsanib at naging isang malawak at umaalo na enerhiya. Kasabay ng mga sandata ng espiritu sa kanilang mga kamay, walang awa silang sumugod kay Sherman. Ang enerhiya ng langit at lupa sa itaas ng kanilang mga ulo ay umikot at sa wakas ay nagtipon upang maging mga silhouette ng mahigit 550 sinaunang may sungay na dragon bawat isa. Sa kabuuan, mahigit 1,100 sinaunang may sungay na dragon ang naglabas ng kanilang mga kuko at pangil habang sinisingil nila si Sherman. Anong walang kwentang pagsisikap? Nahaharap sa dalawang first-level void transformation na martial artist, si Sherman na nasa 7th level void interpretation ay tila hindi natakot. Isang mapangasar na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig nang lumitaw ang isang 7 talampakang sibat sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin. Nang makita ni Sherman ang dalawang binata na sumusugod sa kanya ng walang pag-aalinlangan, isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Sherman. Habang nanginginig ang mahabang sibat sa kanyang kamay, bigla itong pumutok sa sobrang lakas. Whoosh! Itinuro ng mahabang sibat ang mga apoy na umiikot sa paligid nito na parang nagninangas na dragon na patuloy na namimilipit sa paligid ng sibat. Sa lalong madaling panahon, isang bughaw ng asul na winchi ang lumitaw sa tabi ng nagninangas na dragon at tinusok ito. Swish! Sa isang iglap, ang nagninangas na dragon ay pumailang lang kaagad habang ang konsepto ng hangin ay nagpapasigla sa konsepto ng apoy. Kasabay nito, ang mga silhouette ng 878 mga sinaunang may sungay na dragon sa tuktok ng ulo ni Sherman ay tumangay habang ang 7 talampakang haba na sibat sa kanyang kamay ay sumabog na parang kidlat. Nang ang lahat ng kanyang origin energy of the 7th level void interpretation ay pinakawalan, ito ay katumbas ng lakas ng 100 sinaunang may sungay na dragon. Sa tulong ng Grade 2 Spirit Spear, maaari itong itaas sa lakas ng 178 sinaunang may sungay na dragon. Gamit ang 4th level advanced wind concept na katumbas ng lakas ng 400 ancient horned dragons,
ang first level advanced fire concept na katumbas ng lakas ng 200 ancient horned dragons, at ang lakas ng 100 ancient horned dragons na nakuha mula sa fueling ng fire concept na may wind concept 8 ay nagtataglay ng sinaunang lakas ng horn na dragon 8, at ang lakas ng 100 ancient horned dragons na nakuha mula sa paglalagay ng gasolina ng fire concept na may wind concept 8 ay nagtataglay ng sinaunang lakas ng walang sungay na dragon 8. Kanyang buong kapangyarihan. Sheet. Nang makita ang 878 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa kalangitan, ang takot ay agad na bumungad sa dalawang lalaki na naniningil kay Alvin. 957. Sa kasamaang palad, huli na ng magkamalay ang dalawang binata. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang lalaking nakaputing damit na ito na mukhang mas bata sa kanilang dalawa ay talagang nagtataglay ng napakalakas na kaya nitong durugin sila ng tuluyan. Swoosh! Swoosh! Ang 7 talampakang haba na sibat ay nanginig sa kamay ni Sherman. 2 putok ng mga sinag ng sibat ang mabilis na sumabog na parang 2 dragon ng hangin at apoy na sabay-sabay na umalangaw-ngaw at madaling kinatay ang 2 binata na sobrang kumpiyansa. Nagawa niyang pumatay ng 2 first level void transformation martial artist sa isang suntok lang. Kung may ikatlong tao sa eksena, tiyak na magugulat at matutulala siya pagkatapos na makita ang ganoong performance ng isang 7th level void interpretation martial artist. Ito ay dahil ito ay isang bagay na karaniwang imposible sa mata ng mga ordinaryong tao. Isang 7th level void interpretation martial artist ang pumatay sa 2 first level void transformation na martial artist sa isang suntok lang. Kahit sino pa ang makarinig nito, iisipin nilang isa lang itong bedtime story o isang malaking biro. 2 basura. Ibinalik ni Sherman ang 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang spatial ring habang tinitigan niya ng masama ang katawan ng 2 binata. Sobra para sa pagiging isang void transformation martial artist. Sa sandaling ito, lubos na nakalimutan ni Sherman na hindi pa nagtagal, napilitan siyang iwanan ang fragment ng Devil Seal tablet ng isang martial artist na void transformation at tumakas sa napakalalim na kailaliman upang mapanatili ang kanyang buhay. Kung hindi, matagal na siyang patay sa ngayon. Lahat ng 3 bungang espiritong ito ay sa akin na ngayon. Umakyat si Sherman sa punong may 3 kulay na matatagpuan sa kaloob-looban ng mahalumigmig na yungib, at itinaas niya ang kanyang kamay upang pumitas ng 3 magkakaibang kulay na bunga ng espiritu. Maingat niyang pinag-aralan ang mga ito habang hawak niya ang mga ito sa kanyang mga kamay. Pansamantala, ang boses ni Ghost Flame ay umalangaw-ngaw sa isip ni Sherman, batay sa aking paghatol, alinman sa 3 bungang ito ng espiritu ay sapat na upang tulungan kang makapasok sa unang antas na void transformation mula sa 7th level void interpretation sa isang iglap. Ang medicinal efficacy ay that strong. Sa sandaling marinig ni Sherman ang mga salita ni Ghost Flame, hindi niya napigilan ang kanyang pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa 7th level void interpretation lamang sa kasalukuyan. Ito ay 3 antas ang layo mula sa first level void transformation. Isang espiritong prutas lang, at ito ay sapat na upang matulungan siyang makalusot sa 3 magkasunod na antas. Sa sandaling iyon, muling bumilis ang paghinga ni Sherman. Siyempre, kahit na ito ay isang void transformation martial artist na kumonsumo ng alinman sa 3 bungang ito ng espiritu, hanggat wala siyang cultivation base na mas mataas kaysa sa 4th level void transformation, magagawa niyang itaas ang kanyang cultivation base ng higit sa 1 level gamit ang prutas na ito, paliwanag ng Ghost Flame sa katunayan. Sige, sige. Pabayaan na ang 3 espiritong prutas na ito, kahit isa lang ang ubusin ko, hihigitin ko ang lakas ko kay Alvin kapag nakagawa ako ng tagumpay sa first level void transformation. Maningning na kumikinang ang mga mata ni Sherman habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alvin, tiyak na papatayin kita at aagawin sa iyo ang Devil Seal tablet na iyon. Sa oras na iyon, ako, si Sherman, ay tatayo sa tuktok ng mundo, at nakatadhana kang tapakan ko. Huwag muna nating madaliin ang paghihiganti mo kay Alvin. Dapat ay humanap ka muna ng liblib na lugar para ubusin ang bunga ng espiritu at paglilinang.
Ang pagtaas ng iyong cultivation base sa first level void transformation ay dapat ang priority mo ngayon, pagsingit ng Ghost Flame. Oo. Tumango si Sherman at sumang-ayon sa mga salita ni Ghost Flame. Kasabay nito, nagsimula siyang tumingin sa paligid para sa isang liblib na kuweba upang maubos niya ang mga bagong nakuhang bunga ng espiritu at magtanim upang maiangat ang kanyang cultivation base. Walang duda na si Alvin ay walang ideya kung ano ang nangyayari dito. Pabayaan ang katotohanan na si Sherman ay nakakuha lamang ng 3 bunga ng espiritu na maaaring ituring na mga kayamanan at maaaring malampasan ang kanyang lakas anumang oras. Si Alvin ay walang kahit na katiting na ideya na si Sherman ay buhay at sumisipa pagkatapos ng di umano'y mahulog sa kanyang kamatayan sa napakalalim na kailaliman. Sa sandaling ito, isa-isang gumagalaw si Alvin sa mga kuweba, sa pagtatangkang tingnan ang mga direksyon upang matukoy niya ang eksaktong lokasyon ng palasyo sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Mula sa mensaheng iniwan ng Martial Emperor, ang palasyo kung saan siya namatay ay nasa gitna ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Emperor Stage Profundity Fragment. Ang layunin ni Alvin ay walang iba kundi ang Emperor Stage Profundity Fragment at ang 2 Monarch Stage Profundity Fragment sa mga labi ng Martial Emperor. Maliban sa 3 Profundity Fragment, mayroon pang 5 Profundity Fragment sa buong lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Sa sandaling ito, nakuha na niya ang isa sa 7th level Monarch Stage Profundity Fragment. Ang pagnanais na makahanap ng isa pang 4 sa mga fragment ay tulad ng pagsubok na maghanap ng isang karayom sa isang dayami. Sa opinyon ni Alvin, maaari na siyang ituring na maswerte dahil nakakuha siya ng isa kahit na napakahirap na makahanap ng isa. Hindi ako makapaniwala na wala pa akong nakasalubong na buhay na disipulo ng 5-element sect. Habang lumilipad si Alvin palabas, bahagyang nagdilim ang kanyang mukha. Bagamat nakatagpo siya ng ilang mga disipulo ng 5-element sect sa paglalakbay, lahat sila ay mga bangkay na matagal nang pinatay. Dahil dito, hindi niya magawang ipaghiganti ang mga ito kahit gustuhin man niya dahil hindi niya alam kung sino ang salarin. Sa loob ng isang napakaluwang na kuweba, 2 matulin na figure ang lumipad at biglang huminto ng walang anumang babala. Sa paligid nila ay hindi mabilang na tambak ng mga batong-bato. Kabilang sa mga batong graba ay maraming pulang fragment. Iyon ay fire concept fragment, at may humigit kumulang daan-daang mga ito. Bagamat nakakalat ang fire concept fragment kung saan-saan sa sahig, pareho silang hindi nakolekta. Ang kanilang mga tingin ay nagkakaisa na nakapatong sa napakagandang kahon na nakalagay sa itaas at gitna ng kuweba. Ang kalahati ng napakagandang kahon ay naka-embed sa tuktok ng yungib, at maliwanag na naglalaman ito ng kayamanan na iniwan ng Martial Emperor. Mabilis na inilipat ng 2 binata ang kanilang atensyon mula sa napakagandang kahon. Ang isa sa mga binata ay tumingin sa isa pang binata habang siya ay bumulala sa malalim na boses, "Kurt, hindi ko akalain na ang lakas mo ay lalakas pa. Mukhang sa pagkakataong ito, ang iyong Anarchy sect ay handang-handa na. Anong ligaw na ambisyon ninyong lahat? Hindi ba't ganoon din sa Azumo sect mo?" Ang disipulo ng Anarchy sect na ang pangalan ay Kurt ay bumaantong hininga habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng husto. "Peggy, noong naglaban tayo dati noong Tri-Sect Martial Competition, natalo ako sa iyo. Gayunpaman, ngayon, hindi ko lang aayusin ang mga dati nating score, papatayin kita at kukunin ko ang kayamanan na iyon para sa akin. Pagkatapos ay titingnan natin kung kaya mo iyon o hindi," walang pakialam na sagot ni Peggy. Sa ilang segundo nang lumabas ang mga salita ni Peggy sa kanyang bibig, nagsimulang kumilos si Kurt. Pinili niyang talunin si Peggy sa suntok, at diretsyong sinugod niya si Peggy. Isang nababaluktot na espada na kasing manipis ng pakpak ng cicada ang lumitaw sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Swoosh! Ang nababaluktot na espada na natatakpan ng matinding ginaw ay hiniwa at nagudyok ng sunod-sunod na tunog ng paghagupit ng hangin. Sa pagkakataong iginuhit ito, agad itong itinuro sa vital part ni Peggy, sa pagitan mismo ng kanyang mga mata. Whoosh! Ang Heaven and Earth energy ay umiikot sa itaas ng ulo ni Kurt habang ang Heaven and Earth phenomenon ay tumiga sa anyo. Agad na nabuo ang mga silhwete ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ni Kurt.
Ito ay isang kabuoang higit sa 830 mga sinaunang may sungay na dragon. Si Kurt ay nagkaroon ng cultivation base sa second level void transformation. Nang ilabas niya ang kanyang buong origin energy, ito ay katumbas ng lakas ng 300 sinaunang may sungay na dragon. Sa pamamagitan ng 78% boost na ibinigay ng Grade 2 Spirit Weapon, maaari itong itaas sa lakas ng mahigit 230 sinaunang may sungay na dragon. Bukod doon, naintindihan din ni Kurt ang second level advanced sword concept na katumbas ng lakas ng 300 sinaunang may sungay na dragon. Dahil dito, nang ilabas niya ang lahat ng kanyang lakas, katumbas ito ng lakas ng mahigit 830 sinaunang may sungay na dragon. Ang lugar kung saan ang espada, na naglalaman ng lakas ng mahigit 830 sinaunang may sungay na dragon, na hiniwa ay nagdulot ng tunog ng paghiwa ng espada, at ang kaguluhan sa hangin ay nagtakda ng isang pagsabog. Whoosh! Nakadirekta ang espada sa pagitan ng mga mata ni Peggy, sinadya niyang patayin ito sa isang suntok lamang. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Peggy nang makita niya ang lakas na ipinakita ni Kurt nang siya ay gumawa ng unang suntok upang makuha ang inisyatiba. Gayunpaman, humakbang siya palabas upang harangin ang suntok nang walang anumang takot sa kanyang mga mata. Swish! Isang makitid na kutsilyo na kasing manipis din ng pakpak ng sikada ang lumitaw sa kanyang kamay. Isang bahid ng sinag ng kutsilyo ang sumabog at naglabas ng malupit na aura habang tinatanggap nito ang espada ni Kurt. Swoosh! Ang Heaven and Earth energy ay umiikot sa kalangitan habang ang Heaven and Earth phenomenon ay tumiga sa anyo at naging mga silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Sa isang iglap lang, tumaas ang bilang ng mga sinaunang may sungay na dragon sa mahigit 800 silhouette. Patayin! Nakaharap kay Peggy na umaakay sa kanya, ang mga mata ni Kurt ay puno ng lamig. Ang sinag ng flexible sword sa kanyang kamay ay nagdulot ng kalituhan at kinuha ang paparating na makitid na saber ni Peggy na parang sinusubukan niyang makipagkompetensya kay Peggy ng direkta. Gayunpaman, ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay mabilis na nagyelo. Kitang-kita niya na ang mga silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng ulo ni Peggy ay tumaas hanggang sa mahigit 930 sa isang kisap mata lamang. Ito ay higit sa 100 silhouettes kaysa sa kanya. Hindi. Sa sandaling makita ito ni Kurt, agad na bumalatay sa kanyang mukha ang takot. Hindi sumagi sa isip niya na itatago ni Peggy ang kanyang tunay na lakas sa simula pa lang. Napag-alaman na si Peggy, na ang cultivation base ay katumbas ng kanya at mayroon ding kaparehong grade 2 spirit weapon gaya niya, ay naintindihan na ang third level saber concept. Ito ay ganap na pinigilan ang kanyang second level sword concept. Clang! Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakatalam na tunog ng mga sandatang bakal na nagbabanggaan sa isa't isa. Bam! Kasabay nito, dalawang puwersa ang nagsagupaan habang ang isang malakas na putok ay umalangaw-ngaw sa hangin. Nagdulot ito ng mga alon ng hangin na kumalat sa paligid at sumambulat sa mga unos. Basag! 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 Nabasag ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Kurt. Maraming mabangis na bitek ang lumitaw at kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang malaking sapot ng gagamba. Wham! Halos kasabay nito, ang sword ray ni Kurt ay nadodge ng saber ray ni Peggy. Sa susunod na pagkakataon, si Kurt ay ganap na nilamon ng saber ray ni Peggy bago siya tuluyang nahati sa dalawang hati. Ang labi ng mga katawan ni Kurt ay bumagsak sa sahig habang ang kanyang dugo ay tinina ang buong lupa at bumuo ng isang maliit na ilog na mabagal na umaagos. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakasakit sa mga mata. Si Kurt, ang disipulo ng Anakin sect na pumasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, ay may lakas na nasa top 5 sa 10 kabataang alagad ng Anakin sect na pumasok sa oras na ito at gayunpaman, namatay pa rin siya sa kamay ni Peggy, isang alagad ng Azumo sect. Ikaw, Kurt, ay napakabata pa para makipaglaban sa akin, Peggy. Ngumuso si Peggy at dalawang hakbang pasulong bago yumuko para kunin ang spatial ring mula kay Kurt. Pero bago pa niya mailabas ang kamay ay nanigas agad ang katawan niya. Whoosh! Walang pag-aalinlangan, mabilis na lumingon si Peggy at tumingin sa binata na lumitaw mula sa likuran nang hindi niya napapansin. Nagdilim ang kanyang mukha, at nagtanong, "Sino ka?"
Hindi pinansin ng binata si Peggy at itinoon ang kanyang atensyon sa Katanji, tanging kahon na nakapaloob sa tuktok na gitna ng yungib na kumikinang ng napakatalino na may nagninangas na kinang. Umalis ka, ayaw kitang patayin. Sa wakas, tumingin ang binata kay Peggy at nagsalita sa malamig na boses. Sa simula pa lang, nanatiling malamig at malayo ang kanyang mukha. Sino ka ba? Tanong ulit ni Peggy. Sumagot ang binata na nagsusuot ng malayong ekspresyon sa nakakatakot na kalmadong tono, Simon mula sa Emotion Severing Sect. 958. Emotion Severing Sect. Sa sandaling marinig ni Peggy ang mga salita ni Simon, agad na natigilan si Peggy. Pagkatapos niyang pag-isipan ito, tinanong niya, ang Emotion Severing Sect ay isang third-rate na puwersa mula sa Southern District ng Northern Desert Right. Nanatiling malamig at malayo ang mukha ni Simon, hindi siya nag-abalang sagutin si Peggy. Gayunpaman, naisip na ni Peggy ang sagot sa kanyang sarili. Mapanuksong ngumiti siya kay Simon nang muli itong tumingin sa kanya. Ang isang third-rate force disciple na tulad mo ay naglakas loob na talagang magyabang sa harap ko, Peggy. Anong biro? Kilala mo pa ba kung sino ako, si Peggy? Si Simon ay nanatiling tahimik. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako, si Peggy, ay disipulo ng Azumo Sect, isa sa 3 dakilang second-rate na puwersa sa Hilagang Desyerto. Ang isang third-rate force na disipulo na tulad mo, na kasing mahina ng langgam, ay talagang nangangahas na maging mayabang sa harap ko, Peggy. Pagdating niya rito, isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata habang siya ay patuloy na malamig na sinasabi, mamamatay ka ngayon. Ang pagkakataong natapos ni Peggy ang kanyang mga salita, hindi na siya nagpatuloy sa pagsasalita. Sa isang mabilis na paggalaw, sinunggaban niya si Simon. Ang makitid na sable sa kanyang kamay ay lumabas at kumagat sa vital part ni Simon na parang ito ay naging isang ahas. Whoosh! Ang enerhiya ng langit at lupa sa himpapawid ay umiikot nang muling lumitaw ang heaven and earth phenomenon. Muling lumitaw ang mga silhouette ng mahigit 930 sinaunang may sungay na dragon sa itaas ni Peggy bago nila inihayag ang kanilang mga kuko at pangil kay Simon sa isang kahangahangang paraan. Si Peggy, ang disipulo ng Azumo Sect, ay nirerango sa nangungunang 3 sa mga kabataang disipulo ng 10 Azumo Sect na pumasok sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor sa pagkakataong ito. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na si Peggy ay nagkaroon ng malaking pananampalataya sa kanyang sariling lakas. Sa kanyang palagay, ang isang alagad ng isang third-rate na puwersa ay kasing mahina ng langgam sa kanyang harapan. Isang suntok lang ang kailangan niya para tuluyan na siyang maalis sa mundong ito. Nahaharap sa isang nagngangalit na Peggy, ang mukha ni Simon ay nanatiling hindi nababagabag. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay naging ganap na malamig nang iabot niya ang kanyang 2 kamay sa isang iglap. Sa isang iglap lang, lumitaw sa magkabilang kamay ni Simon ang isang spirit weapon glove na pino mula sa alam ng Diyos kung anong mga materyales. Sa sandaling lumitaw ang mga guwantes, isang malamig na aura ang agad na lumabas mula rito. Ice concept. Nanlamig ang tingin ni Peggy, at baka sa mukha niya ang pagtataka nang mapansin niya ang nanlamig na aura na lumalabas sa mga kamay ni Simon. Ang ice concept ay maaaring ituring bilang ang nature concept na pinakamakapangyarihan. Maliban kung ang isang tao ay biniyayaan ng mga pambihirang talento at pagkakataon, halos imposible para sa isang tao na maunawaan ito. Gayunpaman, sa sandaling makita niya ang 200 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon na lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Simon, agad na sumili ang ngiti sa mukha ni Peggy. So nasa first level advanced ice concept ka lang. Sa nakikita niya, ang first level advanced ice concept ay karaniwang hindi banta sa kanya. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang sandali, agad na nawala ang mga kulay sa kanyang mukha. Ito ay dahil habang ang kamay ni Simon ay naglalabas ng mga alon ng nakakagigil na aura, ang kanyang origin energy ay tumaas at nag-transform sa isang nagngangalit na apoy na perpektong sumanib sa malamig na aura. Sa isang iglap, isang asul na apoy ang lumabas mula sa mga kamay ni Simon, na naglalabas ng mainit at malamig na alon. Ang magkasalungat na kombinasyon ay nagdala ng isang pakiramdam ng hindi nakikitang presyon sa iba. Whoosh!
Kasabay nito, isa pang 300 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa tabi ng 200 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa ibabaw ng ulo ni Simon. Kabilang sa mga ito, ang 200 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ay nagmula sa first level advanced fire concept. Ang konsepto ng apoy ay isinilang mula sa konsepto ng yelo. Ito ay isa sa mapanlikhang pamamaraan mula sa pinakahuling pamamaraan ng paglilinang na Supreme Emotion Forsaking Technique na nilinang ni Simon. Para sa iba pang 100 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon, ito ay nakuha mula sa cultivation base ni Simon sa 7th level void interpretation. Halos kasabay nito, lumitaw ang isa pang 78 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Ito ang tulong na ibinigay ng Grade 2 Spirit Weapon Glove sa mga kamay ni Simon. Mayroong kabuoang 578 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Gayunpaman, hindi ito nagtapos doon. Ang Union of Ice and Flame. Sa paglabas ng glacial na boses ni Simon sa kanyang bibig, ang asul na apoy ng yelo na nabuo mula sa kombinasyon ng yelo at apoy sa kanyang mga kamay ay biglang tumaas at sumambulat sa isang alon ng nakakadugong aura. Sa isang iglap, isa pang 400 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa tabi ng 578 na silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng ulo ni Simon. Ito ay isang kabuoang 978 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Kung si Archimedes, ang sect leader ng Emotion Severing Sect, ay makikita ito, tiyak na mamumutla siya sa pagkabigla. Ito ay dahil ang ibig sabihin nito na ang kanyang direktang disipulo, si Simon, ay nakabisado na ang mastery stage ng Union of Ice and Flame. Maaari nitong itaas ang kapangyarihang ibinigay ng kombinasyon ng yelo-apoy ng hanggang 2 beses. Ang Union of Ice and Flame ay isang diskarte mula sa Supreme Emotion Forsaking Technique. Pinahintulutan ng initial stage ang pinagsamang puwersa ng yelo at apoy na tumaas ng 50% habang ang mastery stage ay maaaring tumaas ng hanggang 100%. Sa sandaling ito, talagang pinagkadalubhasaan ni Simon ang mastery stage ng Union of Ice and Flame. Paano ito posible? Nawala ang mga kulay sa mukha ni Peggy habang nasaksihan niya ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito. Ang mga silhouette na ito ng 978 mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng alagad ng Emotion Severing Sect ay higit na lumampas sa mahigit 930 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon na mayroon siya noong ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Kasabay nito, ang makitid na sable na nilaslas ni Peggy kay Simon ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbagal dahil sa pagkabalisa na bumangon sa kanyang puso. Sa sandaling ito, isang figure na nagninangas na may martingale na asul na apoy ng yelo ang biglang sumulpot. Sa isang iglap lang, nauna na siya kay Peggy. Namula agad ang mukha ni Peggy. Whoosh! Hindi na nangahas si Peggy na mag-aksaya ng 1 segundo. Ang lakas ng makitid na sable sa kanyang kamay ay dumami ng diretsyong nilaslas niya ito kay Simon na parang gustong putulin siya sa 2 bahagi. Firmf! Isang ungol ang maririnig mula kay Simon. Sa sumunod na sandali, ang kamay ni Simon ay humampas na parang dahon ng pamaypay sa mabilis na bilis at inipit ang makitid na saber sa kamay ni Peggy. Sampal! Isang hampas ang tumunog at hinampas ang makitid na sable sa kamay ni Peggy mula sa orihinal nitong pinagdaanan. Sa simula pa lang hanggang ngayon, hawak pa rin ng kamay ni Simon ang makitid na sable. Sa isang iglap, ang makitid na sable ay natakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Nawala ang hamog na nagyelo at tinakpan ang katawan ni Peggy. Ito ay naging dahilan upang siya, na orihinal na gustong tumakas, ay tumigil kaagad. Swish! Sa sandaling ito, ang kabilang kamay ni Simon na naka-intertwine sa asul na apoy ng yelo ay tumama na kasing bilis ng kidlat. Tulad ng isang pamaypay ng dahon, bumaba ito sa ulo ni Peggy. Hindi. Agad na bumalatay ang takot sa mukha ni Peggy nang makita niya ang palad ni Simon, na pinagdugtong ng asul na apoy ng yelo na naglalaman ng lakas ng 978 sinaunang may sungay na dragon, na tumatama sa kanyang ulo. Gusto niyang lumipat sa defensive posture, ngunit napagtanto niyang naging mabagal ang kanyang katawan dahil sa lamig na ibinubuga mula sa palad ni Simon.
Dahil sa kadahilanang ito, huli na para sa kanya upang ipagtanggol laban sa pag-atake. Smack! Dama po ang palad ni Simon sa ulo ni Peggy. Katulad ng paghampas ng pakwan, nabasag agad ang ulo niya. Ang pula at puting substance na tumalsik ay ganap na natatakpan ng isang layer ng malamig na yelo, at pinigilan nito ang pagtilamsik ng substance kay Simon. Bumagsak ang katawan ni Peggy sa lupa at nagpaypay ng isang layer ng alikabok. Ang makitid na sable sa kanyang kamay ay nahulog din sa lupa na may malakas na klang. Sa pagtaas ng kanyang kilay, casual na kinuha ni Simon ang special ring ni Peggy at grade 2 spirit saber bago itago ang mga ito sa sarili niyang special ring. Pagkatapos ay kinuha niya ang special ring at grade 2 spirit sword mula kay Kurt, na matagal ng patay at ang fire concept fragment na nakakalat sa buong sahig. Mayroong daan-daang fire concept fragment sa kabuuan. Matapos itago ang bawat isa sa kanila, isang pambihirang malabong ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Simon. Maganda ang mga ani ko ngayon. Nagtaas ng kilay si Simon, baka sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Sa pagkakataong ito, maituturing siyang mangingisda na nakinabang ng magbuno ang labuyo at kabibe. Sa lalong madaling panahon, bumagsak ang tingin ni Simon sa napakagandang kahon sa tuktok ng gitna ng yungib. Walang pag-aaksaya ng oras, lumipad siya palabas at ibinaba ang kahon. I wonder kung anong laman ng loob. Nagtataka, nagtaas ng kamay si Simon at binuksan ang napakagandang kahon. Sa susunod na sandali, isang fragment na kumikinang na may matinding apoy na pulang chi ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata, naging sanhi ito upang agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, at ang kanyang paghinga ay bumilis. Hindi ito concept fragment. Don't tell me profundity fragment ito. O baka fire profundity fragment. Napabuntong hininga si Simon. Halos kasabay nito, isang pamilyar ngunit banyagang boses ang umalangaw-ngaw mula sa kahon at pumasok sa kanyang mga tainga. Nagdala ito ng nakakatakot at matalim na kapangyarihan na kumalat sa lahat ng direksyon. Congratulations, young man. Itong 9th level Monarch Stage Fire Profundity Fragment ay sayo na. Sa lalong madaling panahon, si Simon ay natama ng isang realisasyon. Nakilala niya na ito ang boses ng Martial Emperor na nag-iwan ng lihim na kayamanan. Ang kahon na ito ay naglalaman talaga ng polyphony formation, ngunit ang boses kanina ay tila may malakas na kapangyarihan sa pagtagos. Tingin ko ay kumalat ito sa paligid, tama ba? Sa sandaling naisip niya ito, agad na nanliit ang mga mata ni Simon. Pagbalik niya sa katinoan ay agad niyang narinig ang tatlong sunod-sunod na sipol ng hangin na pumasok sa kuwebang kinaroroonan niya. Sa susunod na pagkakataon, tatlong figure ang lumitaw sa kanyang mga mata. Junior Brother Kurt. Ang isa sa mga may-ari ng mga figure ay isang binata na nakasuot ng itim. Sa sandaling makita niya ang katawan ni Kurt sa lupa, agad na bumungad sa kanya ang takot. Ito ay maliwanag na siya at si Kurt ay parehong mga disipulo ng Azumo sect. Senior Brother Peggy. Sa pagkakataong nakita ng dalawa pang binata ang katawan ni Peggy, bumakas din ang takot sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga titig na ngayon ay sinanay kay Simon ay may karagdagang pahiwatig ng kakilakilabot sa kanila. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at parang nakipagkasundo sila, mabilis silang tumalikod upang subukang tumakas sa lugar. Anong biro? Hinding-hindi sila magiging kapareha ng isang tao na kayang pumatay sa kanilang senior brother Peggy. Dahil nandito ka na, huwag mo nang isipin na umalis pa. Napabuntong hininga si Simon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, dalawang alon ng maringal na asul na apoy ng yelo ang natangay at hinabol ang dalawang alagad ng Azumo sect bago ito binalot at pinatay sila. Bumagsak ang dalawang katawan na may kasamang dalawang malambot na tod na gamulo sa dumi sa lupa. Ice concept. Fire concept. Medyo dumidilim ang mukha ng alagad ng Anarch sect na iyon na nakasuot ng itim. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatitig kay Simon. Mayroon kang isang hindi kapani-paniwalang lakas para mapatay si Junior Brother Kurt at ang Peggy na iyon mula sa Azumo sect. Kahit anong mangyari, wala ka pa rin kumpara sa akin. Sa sandaling natapos ng alagad ng Anarch sect ang kanyang mga salita, sinugod niya si Simon tulad ng isang palaso na umalis sa busog.
Isang espiritong sandata ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang kanyang origin energy and concept ay sumunod na parang anino at sumanib sa spirit weapon. Kasabay nito, mahigit 930 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo at sabay-sabay na sumugod kay Simon. Simon. Nang ang disipulo ng Anakesect ay umaakyat kay Simon, isang figure na katulad ng isang fire elf ang lumabas na walang tunog sa yungib. 959. Ito ay isang babae na kayang ibagsak ng kagandahan ng isang kaharian. Tila namutla ang paligid niya kung ihahambing nang tumayo siya roon. Kumaway ang kanyang pulang damit kahit walang hangin. Ang kanyang kaaya-aya at balingkinita na figure ay napakakaakit-akit na nagpagulong-gulo sa isipan ng isang tao at naging sanhi ng pagnanasang sumugod sa kanya at hilahin siya sa isang mahigpit na yakap. Gayunpaman, masyadong tahimik ang kanyang hitsura kaya hindi nito na-alerto si Simon at ang alagad ng Anakesect na itim na nakasuot. Second level void transformation. Isang comprehension sa third level void transformation concept. Sa sandaling si Simon, na ang orihinal na mukha ay medyo solemn na, ay nakita ang heaven and earth phenomenon na iginuhit ng alagad ng Anakesect, isang ngiti ang agad na sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Noong una, naisip niya na ang taong ito ay naglakas loob na magsalita ng ganoong mga salita ay dahil nagtataglay siya ng lakas na mas malakas kaysa kay Peggy, ang disipulo ng Azumo sect na pinatay niya kanina. Gayunpaman, sa ngayon, mukhang mayroon lamang siyang lakas na katumbas ni Peggy. Marahil, naisip niya na si Peggy ay hindi kasing lakas niya, naisip ni Simon sa kanyang sarili. Si Peggy, na nagtataglay ng lakas na katulad ng alagad ng Anakesect na ito, ay namatay din sa kanyang kamay sa isang suntok lang. Natural, ang alagad ng Anakesect na ito ay hindi magiging exception. Sa isang suntok lamang, sumabog ang apoy ng yelo mula sa mga kamay ni Simon at agad siyang pinatay. Ang Union of Ice and Flame. Nang si Simon ay aalis na pagkatapos patayin ang alagad ng Anakesect na iyon at kunin ang kanyang spatial ring at ang kanyang spirit weapon, isang banayad at matamis na boses ang narinig sa kanyang mga tainga nang walang anumang babala. Si Simon ay hindi pamilyar sa boses na ito. Dahil dito, hindi maiwasang mamatla agad ang kanyang mukha. Simula kailan siya dumating? Isang hindi maisip na pag-iisip ang nabuo sa kanyang isipan bago siya lumingon at tumingin kay Irish, ang malaapoy na duwende na babae na nakatayo sa malapit. Si Irish ay hindi estranghero kay Simon. Ilang buwan na ang nakalipas, noong martial competition ng 10 Dynasties na inorganisa ng Skywolf Fort, nagpakita si Irish ng pambihirang lakas. Gayunpaman, kumpara sa kanya, ang kanyang lakas ay nasa likod pa rin. Ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Hindi sumagi sa isip ni Simon na sa loob lamang ng ilang buwan, si Irish ay talagang magkakaroon ng lakas na magbibigay daan sa kanya na lumitaw sa kanyang likuran ng walang tunog. Hindi niya lubos maisip ang kahihinatnan kung atakehin siya nito. Agad na lumitaw ang mga butil ng pawis sa noo ni Simon. Irish. Kalmado, tumayo si Simon sa tapat ni Irish sa isang pagkapatas. Sa pagharap sa babaeng ito na nahuhumaling kay Alvin, hindi siya nang ahas na magpabeya. Ang katotohanan na maaari siyang lumitaw sa likuran niya nang hindi gumagawa ng anumang tunog ay nangangahulugan na siya ay hindi na siya ang dating tao. Nang tumingin si Irish kay Simon habang nakatayo siya roon, ang magandang mukha na iyon ay napakalma na para bang wala siyang emosyon. Hindi nagmamadali, ibinuka niya ang kanyang bibig at tahasang sinabi kay Simon ang kanyang intensyon sa Profundity Fragment sa kanyang kamay, ibigay ang 9th level Monarch Stage Profundity Fragment na iyon at umalis. Maliwanag na naaakit din siya sa mensahe ng Martial Emperor na may napakalaking lakas ng pagtagos. Nanliit ang mga mata ni Simon habang malamig na sumagot, tingnan natin kung may kakayahan kang ibigay sa akin ang Profundity Fragment. Kung ang Irish noon ay nagsabi sa kanya ng ganoong mga salita, iisipin niya ito bilang isa sa mga pinakadakilang biro sa mundo. Gayunpaman, hindi na siya naglakas loob na mag-isip ng ganoon. Ang katotohanan na si Irish ay maaaring lumitaw sa kanyang likuran ng walang tunog ng hindi direktang nangangahulugan na ang kanyang lakas ay hindi bababa sa kapantay sa kanya o marahil ay mas mahusay ng kaunti kaysa sa kanya. Whoosh!
Sa harap ng panunokso ni Simon, pinaikit ni Irish ang kanyang mga mata. Ang pulang damit sa kanyang katawan ay commandant at ginawa siyang parang isa siyang totoong fire elf na partikular na kapansin-pansin. Nang walang anumang babala, ang mga alon ng Milky Origin Energy ay bumangon mula sa kanyang katawan na parang gatas na apoy na sumasayaw sa kanyang katawan ng malumanay at maindayog. Sa sandaling ito, umiikot ang Heaven and Earth Energy sa itaas ng kanyang ulo habang ang Heaven and Earth Phenomenon ay tumiga sa anyo. Nang lumitaw sa kamay ni Irish ang isang malapulang espiritong ahas na parang ahas, muling nagbago ang Heaven and Earth Phenomenon. Mas maraming silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa manipis na hangin. Ay ito. Sa sandaling makita ni Simon ang Heaven and Earth Phenomenon na lumilitaw sa itaas ng Irish, ang kanyang aloof face ay bahagyang nanlamig. Hindi dahil ang kanyang Heaven and Earth Phenomenon ay partikular na nakakatakot, ngunit ito ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Una, lumitaw ang 60 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng ulo ni Irish, at pagkatapos ay sinundan ito ng isa pang 42 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Ang ika-4 na antas na walang kabuluhang interpretasyon. Ikatlong baitang Espiritu Letigo. Isang grade 3 spirit whip na nagbigay ng 70% boost. Sa lalong madaling panahon, nalipat ang atensyon ni Simon at Damapo sa malapulang espirito na parang ahas na mahabang letigo sa mga kamay ni Irish. Baka sa kanyang mga mata ang pagtataka. Ang isang grade 3 spirit weapon na maaaring magbigay ng 70% boost ay maaaring ituring na pinakamahusay sa lahat ng grade 3 na spirit weapon. Mahirap para kay Simon na isipin kung sinong craftsman ng armas ang talagang makakapagpino ng nakakatakot na grade 3 spirit weapon. Sandali lang. Sa susunod na sandali, siya ay tinamaan ng isang kirot ng realisasyon, at ang kanyang mga mata ay agad na nanliit. Paano kaya siya napunta sa 4th level void interpretation? Kung isa lang talaga siyang 4th level void interpretation martial artist, imposibleng sumulpot siya sa likod ko nang hindi ko napapansin. Si Simon ay lubos na nakatitiyak tungkol dito. Sa loob ng ilang segundo, ang pagkakataong nakita ni Simon ang malagatas na apoy sa paligid ni Irish ay naging apoy na pula, agad niyang nakuha ang kanyang sagot na lumutas sa kalituhan sa kanyang puso. Ang malagatas na apoy sa Irish ay tumaas at naging maapoy na pula habang ito ay naging isang napakapangit na apoy bago nilamon ang kanyang buong pagkatao dito. Ang mga alon ng nakakadugo na aura ay lumabas mula sa apoy. Sa sandaling ito, lumipad si Irish at tumayo ng mataas kasama ang kanyang magandang payat na figure habang ang apoy ay tumataas sa kalangitan. Tuluyan na siyang nilamon ng nakatikip na apoy. Tila nag-transform siya sa isang tunay na duwende ng apoy. Swish! Umikot muli ang Heaven and Earth Energy sa tabi ng 102 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng ulo ni Irish at nagtipon sa isang bagong Heaven and Earth Phenomenon. Sa isang iglap lang, lumitaw ang 200 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa harap ng mga mata ni Simon. Ang first level advanced fire concept. The moment he saw this scene, agad na nanliit ang mga mata niya. Ang mga mata ni Simon ay patuloy na pumikit ng paulit-ulit. Sa bandang huli, naulit ito ng maraming beses na naging manhid ang kanyang mga mata. Panginoon! Ano ang nasaksihan niya? Ang Heaven and Earth Phenomenon sa itaas ng ulo ni Irish ay patuloy na tumaas hanggang sa 1,002 silhouettes ng mga sinaunang may sungay na dragon bago tuluyang nawala ang Heaven and Earth Energy sa kalangitan, at sa wakas ay nanumbalik ang katahimikan ng langit. Tiyang 8th level Advanced Fire Concept. Ang eksena sa harap niya ay ganap na nagdurog ng pagiging aloof sa mukha ni Simon. Siya ay nabigla at nataranta. Ang 8th level Advanced Fire Concept ay katumbas ng lakas ng 900 sinaunang may sungay na dragon. Pakiramdam ni Simon ay parang panaginip ang lahat ng makita niya ang gayong konsepto na lumilitaw sa isang 4th level Void Interpretation martial artist. Sa kanyang opinyon, ito ay isang bagay na halos imposible. Isang 4th level Void Interpretation martial artist na nakaunawa sa 8th level Void Transformation concept. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hinding-hindi siya maniniwalang totoo ito.
No wonder you dared to ask me to hand over the profundity fragment even after you've seen my strength. So, it turns out that your strength is actually this powerful, huh? Bulalas ni Simon sa malalim na boses. Ang tingin na lumipat kay Irish ay naging solemn na. Whoosh! Nang lumabas ang mga salita ni Simon sa kanyang bibig, ang mga alon ng nagngangalit at malupit na apoy ay tumaas din mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi tulad ng mga pulang apoy na nasa Irish, ang apoy sa kanyang katawan ay asul sa halip. Alab ng yelo. Ang mga alon ng mainit at malamig na aura ay naglalabas mula sa apoy ng yelo. Ang magkasalungat na kombinasyon ay naging dahilan upang manginig ang hangin na nakapalibot kay Simon bago ito umalangaw-ngaw sa tunog ng mahinang pagsabog. Boom! Biglang kumilos si Irish. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis, ang tanging naiwan ay isang bahid ng nagninangas na pulang apoy. Isang mainit na aura na sumasakop sa buong mundo ang nawala habang ang isang malawak na apoy ay bumabalot sa lugar kung saan nakatayo si Simon. Swish! 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 Ang malapulang espiritu na parang ahas na mahabang letigo sa kamay ni Irish ay humampas at matulin na bumagsak kay Simon na parang nagninangas na ulan. Napakabilis ng takbo na parang mga kidlat na tumatama sa kanya. Naging seryoso ang mukha ni Simon. Nang walang anumang babala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at nagsimulang kumaway sa kanyang harapan. Sa wakas, isang makapal na kalasag ang namuo sa kanyang harapan. Ang makapal na kalasag ay pinatigas mula sa bugzo at bugzo ng apoy ng yelo. Wham! 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 Ang mahabang letigo sa kamay ni Irish ay napalitan ng isang nagninangas na ulan na nagpawi sa buong kalangitan habang ito ay bumagsak sa kalasag ni Simon. Dahilan nito ay nanginginig ang kalasag sa kanyang harapan. Sa huli, ang kalasag ay hindi makahawak sa ilalim ng pag-atake at ganap na nabasag. Swish! Sa sandaling iyon nang nabasag ang kalasag, mabilis na umatras si Simon nang hindi nag-aksaya ng anumang oras. Ngayon ko lang kaya. Huminga ng malalim, naging mas malamig ang tingin ni Simon habang tinatitigan niya ang babaeng nakasuot ng pula na humahabol sa kanya mula sa malayo. Ang malupit na apoy na nakapalibot sa babaeng nakasuot ng pula ay nagdulot ng matinding pamimilit sa kanya. Swish! Nang makita ang babaeng nakasuot ng pula na muli na winuwagayway ang pulang mahabang letigo sa kanyang kamay, pumunta si Simon upang ibaba ito sa halip na umatras. Sa sumunod na sandali, ang bugzo ng apoy ng yelo na pumalibot sa mga kamay ni Simon ay naunat at hinawakan ang pulang mahabang letigo na kasing bilis ng kidlat. Sampal! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Iyon ang tunog ng pulang mahabang letigo na tumatama sa magkabilang palad ni Simon. Ang enerhiya ng apoy ay tumaas at idiniin si Simon na parang dinudurog ang mga patay na dahon. Barf! Ang mahahalagang enerhiya at dugo sa katawan ni Simon ay tumaas habang ang kanyang lalamunan ay naninikip, isang bibig na dugo na nakakaakit sa mata ang lumabas sa kanyang bibig. Gayunpaman, kahit na ang kanyang mga panloob na organo ay nasugatan, si Simon ay mahigpit pa ring nakakapit sa Grade 3 Spirit Whip sa kamay ni Irish. Kasabay nito, isang nagyayelong aura ang lumabas sa kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang sugpuin ang konsepto ng apoy ni Irish gamit ang kanyang ice concept. Nasupil ng tubig ang apoy. Ang yelo ay nabuo mula sa tubig at mas malamig kaysa tubig. Para sa kadahilanang ito, ang kakayahan ng yelo sa pagsupil ng apoy ay mas malaki kaysa sa tubig. Kumalat ang mga alon ng nagyayelong aura mula sa kanyang mga kamay. Sa tulong ng 3rd grade spirit whip sa mga kamay ni Irish, gumulong ito na parang banig at nilamon si Irish. Saglit, huminto ang umaapoy na apoy sa katawan ni Irish na parang pinipigilan ito. Nang makita ito, lumiwanag ang mga mata ni Simon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, muling naningkit ang kanyang mga mata nang bumalatay sa kanyang mukha ang takot. Wham! Ilang segundo matapos tumigil ang apoy sa katawan ni Irish, bigla itong sumabog ng walang anumang babala, natutunaw at pinalabas ang malamig na aura na bumabalot sa kanyang katawan. Ang malupit na apoy ay lumundag sa pulang mahabang letigo at pinagkalooban ang mahabang letigo ng mas malaking kapangyarihan.
Ang mahabang letigo ay nanginginig, at ang apoy ay pumailanglang at tinamaan ang mga kamay ni Simon bago ito nagpatuloy sa pagpapaputok ng isang karumaldumal na apoy na sumunog kay Simon sa isang mapang-akit na paraan tulad ng isang nagninangas na behemoth. *T. Sa harap ng eksenang ito, ang mukha ni Simon ay lubos na nagbago. Nanliit agad ang mga mata niya. 960. Maaaring nasugpo ng ice concept ni Simon ang fire concept kung pareho ang kanilang lakas. Sa sandaling iyon, ang ice concept ni Simon ay wala sa harap ng 8th level advanced fire concept na naintindihan ni Irish. Madali itong madurage. Whoosh! Whoosh! Nahaharap sa nagninangas na apoy na palaki ng palaki sa letigo sa kamay ni Irish, pilit na inatake ni Simon ang lakas ng 978 sinaunang may sungay na dragon gamit ang magkabilang palad niya. Gayunpaman, ang kanyang puwersa ay mas mababa kaysa sa nagninangas na apoy sa letigo na naglalaman ng 1,000 sinaunang may sungay na mga dragon habang winalis ni Irish ang letigo. Bam! Isang malakas na kalabog ang kumalat, at paulit-ulit na umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog na nakatusok sa tainga. Ang apoy sa hangin ay nilamon si Simon na parang isang napakalaking apoy na hayop. Ilang sandali pa bago nawala ang apoy. Nalaglag ang katawan ni Simon habang iniluwa niya ang dugong tumaas mula sa kanyang lalamunan. Mukha siyang sobrang putla. Eto na. Nang makita ni Simon si Irish na sumusunod sa kanya, time niyang itinaas ang kanyang braso at inihagi sa kanya ang 9th level Monarch Stage Fire Profundity Fragment na kinuha niya mula sa napakagandang kahon kanina. Kumatok. Napuno ng lamig ang mga mata ni Irish nang makuha niya ang kahon. Pinandilatan niya ng mata si Simon na may layuning pumatay. Nako, hindi. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Simon nang makita niya ang hangarin ni Irish na pumatay. Naisip niya na gusto ni Irish na wakasan ang kanyang buhay upang maiwasan ang pagkalat ng balitang nakuha niya ang Profundity Fragment. Tumakbo. Nang walang anumang pagkaantala, si Simon na nababalutan ng asul na ice flame ay tumakas na parang asul na kidlat nang hindi man lang ibinalik ang kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtakbo, bumagal si Simon nang mapagtantaw niyang walang tunog ng pagsipol sa likuran niya. Kasabay nito, may mga patak pa rin ng malamig na pawis sa kanyang noo. Bakit hindi niya ako sinundan? Na-overthink ko ba ang sitwasyon? Nagsimulang tumakbo muli si Simon habang umiiling. Hindi nagtagal, pumasok siya sa isa pang kuweba at tuluyang nawala. Dahil sa katotohanang mabilis na tumakas si Simon, hindi niya napansin ang mga pagbabagong nangyayari kay Irish. Sa katunayan, gustong patayin ni Irish si Simon nang mahuli niya ang 9th level Monarch Stage Fire Profundity Fragment na kanyang itinapon. Hindi niya hinayaang ipalaganap ni Simon ang balita ng kanyang pagkuha ng Profundity Fragment pagkatapos ng lahat. Kung nangyari iyon, darating ang mga problema sa paghahanap sa kanya. Bagaman hindi siya natatakot sa mga kaguluhan, hindi niya gusto ang mga kaguluhan. Gayunpaman, nang papatayin na niya si Simon, napansin niya na ang Profundity Fragment sa kanyang kamay ay tila sumasalamin sa isang tiyak na enerhiya sa kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang origin energy na tumakbo ng laganap. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa niya ay panoorin habang si Simon ay tumakas ng palayo sa kanyang mga mata habang nagmamadaling nagsasanay sa kanyang cultivation upang sugpuin ang laganap na origin energy sa kanyang katawan. Ito na naman ang enerhiya ng Fire Spirit Body. Madali itong naunawaan ni Irish. Isang pilit na ngiti ang biglang sumilay sa gilid ng labi niya nang hindi niya namamalayan. Nang sa wakas ay nagawa niyang pabagalin ang origin energy na lumalaganap sa kanyang katawan, isang iglap ang nahadjep ng kanyang mga mata. Napansin niya na ang isang pulang malamig na glow ay kumikislap sa Profundity Fragment sa kanyang kamay, at biglang naputol ang kanyang palad. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang palad. Walang katapusang umagos ito at tinakpan ang kalahati ng palad niya. Tumulo. Tumulo. Ang mga patak ng dugo ay tumutulo mula sa palad ni Irish na sinamahan ng isang malutong at malinaw na tunog. Nagbago ang ekspresyon ni Irish. Nang pipigilan na niya ang pagdurugo gamit ang kanyang origin energy, napansin niya ang Profundity Fragment na kumikislap na may naglalagablab na pulang enerhiya na biglang natutunaw.
Ito ay naging isang pool ng nagninangas na pulang likido at pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng sugat sa kanyang palad. Kasabay nito, napansin niyang kusang naghihilom ang sugat sa palad niya. Akala niyang ilusyon lang iyon kung hindi dahil sa bahid ng dugo na natitira. Saan napunta ang profundity fragment? Nagbago ang ekspresyon ni Irish nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Naalala niya na ang 9th level Monarch Stage Fire Profundity Fragment ay tila pumasok sa kanyang palad at sa kanyang katawan kanina. Samantala, tila may napansin si Irish at agad na pinaikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, malinaw niyang naramdaman ang isang nagbabagang sapa na pumapasok sa kanyang braso mula sa kanyang palad habang ito ay kumalat sa kanyang buong katawan. Bukod doon, ang enerhiya ng Fire Spirit Body na nakatago sa kanyang katawan ay nagsimulang tumakbo ng laganap ng biglaan sa pagdating ng nasusunog na sapa. Para itong isang madamdaming host na tinatanggap ang bisita nito. Bigla na lang, parang may naramdaman ulit si Irish. Naisip niya sa sarili, habang ang mga alon ng napakalaking apoy ay nagsimulang mag-apoy sa kanyang katawan, ito ba ang 9th level Advanced Fire Concept? Ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng nakakapasong aura. Tumingin si Irish sa kalangitan sa itaas ng kanyang ulo halos sa sandaling nagsimulang mag-apoy ang apoy. Ang Heaven and Earth phenomenon ay nabubuo sa itaas ng kanyang ulo. 1,000 sinaunang mga silhwete ng dragon ang nakahover sa itaas ng kanyang ulo habang lumalakad. Nang hindi gumagamit ng anumang origin energy o anumang spirit weapon, nagawa niyang ilabas ang naturang Heaven and Earth phenomenon sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng Heaven and Earth energy sa fire concept. Hindi niya alam kung kailan ngunit ang kanyang pangunawa sa fire concept ay umakyat mula sa 8th void transformation hanggang sa 9th void transformation. Sa sandaling ito, tila may napansin na naman si Irish. She shook her head expressionlessly as she thought to herself, hindi tama iyan. Pakiramdam ko ay mas makapangyarihan pa ito kaysa rito. Baam! Nang malalim ang iniisip ni Irish, ang apoy na nakapaligid sa kanyang katawan ay tumaas, at ang kulay nito ay naging mas madilim. Samantala, ang Heaven and Earth energy ay gumalaw sa hangin bago ito tuluyang nabuo ang mga silhouette ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Sa kasamaang palad, nawala ito bago pa ito tumiga sa anyo. Nang mawala ang 1,000 sinaunang may sungay na dragon bago ito nabuo, nagbago ang ekspresyon ni Irish sa kanyang magandang mukha. Nasasaktan siya, at hindi sinasadyang sumigaw siya, ah. Nang i-activate niya ang fire concept para sa elevation kanina, ang tanging naramdaman niya ay parang nag-iinit ang katawan niya mag-isa. Isang hindi kilalang nag-aapoy na enerhiya ang tumataas sa kanyang katawan, at pinaramdam nito sa kanya na parang sisubog na siya. Sa makatuwid, agad niyang itinigil ang elevation ng fire concept. Sa sandaling ito, ang hindi kilalang nag-aapoy na enerhiya ay kumakalat sa buong katawan niya at ipinaramdam sa kanya na siya ay sisubog sa wakas ay tumahimik. Yan ang energy mula sa fire spirit body, pero parang may ibang energy. Alam ko. Iyon ang energy na na-transform mula sa 9th level Monarch Stage Fire Profundity Fragment. Mukhang mapatla ang magandang mukha ni Irish. Hindi niya inaasahan na ang Profundity Fragment na kakaibang natunaw sa likido at pumasok sa kanyang katawan ay magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang katawan. Una, ang kanyang fire concept ay biglang umakyat sa 9th advanced level. Pagkatapos, bahagyang naramdaman niya na parang mas may angat pa niya ang fire concept kapag ikinokonekta niya ang 9th level advanced fire concept. Sa wakas, ang elevation ng fire concept na 2 beses na mas malakas kaysa sa 9th level advanced fire concept. Marahil ay hindi na ito maituturing na fire concept. Nakahinga si Irish sa malamig na hangin habang iniisip niya ang puntong iyon, hindi ba iyon ang enerhiya na makukuha lamang sa pamamagitan ng pag-unawa sa first level Monarch Stage Fire Profundity. Ang first level Monarch Stage Fire Profundity ay 2 beses na mas malakas kaysa sa 9th level Advanced Fire Concept. Sa sandaling ito ay konektado at gumanap, ito ay kasing lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Para makakonekta ako at maisagawa ang first level Monarch Stage Fire Profundity ngayon. Natigilan si Irish nang maisip niya ang nangyari.
Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina, at may hindi makapaniwala sa mga mata niya. Napaisip siya at sinimulang tingnan ang kanyang katawan kung ano ang nangyayari. Isang naglalagablab na pulang fragment ang lumitaw kaagad sa kanyang mga mata. Ito ay ang Fire Profundity Fragment na nabuo pagkatapos niyang maunawaan ang Advanced Fire Concept. Isa na itong 9th level Fire Profundity Fragment. Di nagtagal, napagtanto ni Irish na ang 9th level Fire Profundity Fragment ay iba sa ordinaryong concept fragment. May maliit na puwang sa ibabaw nito. May isang alon ng nagninangas na pulang enerhiya na kumikislap sa ibabaw ng maliit na puwang na tila totoo. Hindi ba iyon ang kumikinang na enerhiya ng Profundity Fragment? Mukhang ang 9th level Fire Concept Fragment ko ay nagiging 1st level Monarch Stage Fire Profundity. Nanlaki ang mga mata ni Irish, at muling nagsulat ang kawalang paniwala sa kanyang magandang mukha. Bagamat maaari na akong kumonekta at gawin ang 1st level Monarch Stage Fire Profundity ngayon, ang enerhiya na nagmumula sa Fire Spirit Body sa aking katawan ay halos naging dahilan ng pagsabog ng aking katawan. Kung hindi ko binawi ang Fire Profundity sa oras, natatakot ako na hindi magtatagal ang aking katawan upang sumabog. Sa oras na iyon, sisubog ako sa abo mula sa enerhiya ng Fire Spirit Body nang hindi na kailangang maghintay hanggang ako ay 30. Huminga ng malalim si Irish, at nababalisa siya nang maisip niya iyon. So ano ba talaga iyon? Bukod sa pilit ng ngiti sa kanyang magandang mukha, hindi alam ni Irish kung ano pa ang maaari niyang gawin kapag naiisip niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ito ay ang 9th level Monarch Stage Fire Concept Fragment. Dapat ay ang enerhiya mula sa Fire Spirit Body sa aking katawan ang nagtunaw nito sa likido. Nang pumasok ito sa aking katawan, nagdala ito ng mga pagbabago sa aking katawan. Agad niyang pinigilan ang pagkabahala na naramdaman nang malaman niya ang sagot matapos maalala ang sanhi at bunga. Matapos ma-verify ang dahilan, hindi napigilan ni Irish na mapabuntong hininga. Hindi ko alam kung ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa. Sa wakas ay matagumpay kong naintindihan ang konsepto ng apoy hanggang sa ika-9 na antas na antas. Sa panganib na sumabog ang aking katawan, maaari pa akong kumonekta at maisigawa ang 1st level Monarch Stage Fire Profundity sa pamamagitan ng puwersa. Ang isang Profundity Fragment ay talagang nagdulot ng ganoong pagbabago sa kanyang katawan, hindi nakita ni Irish na darating iyon. Whatever. Mamamatay pa rin ako kung hindi makapasok ang cultivation base ko sa Void Transformation sa loob ng ilang taon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.